Good morning po to everyone. And as we start our Sunday school, may I request everyone to please open their cameras. And let us sing songs of praises sa ating Panginoon. Let us sing, I Am Resolved. I am resolved no longer to linger, charmed by the world's delight. Things that are higher, things that are nobler, these have learned my sight. I will hasten to Him, hasten so glad I'm free. Jesus, greatest, highest, I will come to Thee. Resolved to go to the Savior, leaving my sin and strife. He is the true one, He is the just one, He has the words of life. I will hasten to Him, hasten so glad I'm free. Jesus, greatest, highest, I will come to Thee. I am resolved to follow my Savior, faithful and true each day. Heed what He saith, do what He willeth, He is the living way. I will hasten to Him, hasten so glad I'm free. Jesus, greatest, highest, I will come to Thee. Highest, I will come to Thee. And may I request Deacon Ira to please open us in the word of prayer. Father God, we are glad and magnify your name sa araw na tinakda niyo muli, Lord, na kami sasamba, pupuri sa inyo. Salamat, Panginoon, ay nadako kami sa unang bahagi ng aming pagsamba sa pag-aaral ng iyong banal na salita. We thank you, Lord, na muli kayo, Lord, na mamungusap sa amin, magtuturo sa amin sa tulong ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, na lalo namin, Lord, ma-appreciate ang kaligtasan, Lord, na pinagalan niyo sa amin. Pangunahan niyo po ang aming teacher ngayon, si Pastor Oji, Lord, sa pagtuturo sa amin. Tulungan niyo kami na maunawaan namin ang iyong salita at patuloy namin ito, Lord, na ma-apply sa aming buhay. At patawarin niyo kami sa lahat na aming nagdamang kasalanan. Linisin niyo ang puso at isipan po namin. At kayo po mag-ingat sa aming gawain sa oras ito. Makasin niyo po ang gawa ng kaaway. Puli kayo, Panginoon, at ito lamang sama-sama na panalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Awit pa po tayo ng isa pang papuri sa ating Panginoon. Awitin po natin ang I Stand Amazed. I stand amazed in the presence of Jesus the Nazarene, and wonder how He could love me, a sinner condemned unclean, singing how marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. He took my sin and my sorrow, He made them His very own, and He bore the burden
At this time, we will share our memory verses from our past lesson. Tawagin po natin si Sister Mea. Good morning, everyone. Memory verse, Ephesians 1:7. In Him we have redemption through His blood. Through His blood. Through His, wait lang. Ayun. In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of our trespass, according to the riches of His grace. Ephesians 1:7. Thank you. Si Mami po, Mami Nena. Good morning, everyone. Colossians 2:13 and 14, where you were dead in trespasses and the uncircumcision of your flesh, he made you alive together with him, forgiving us all our transgressions, and having cancelled out the certificate of debt consisting the decrease against us, which was hostile to us, and have carried it away, having nailed it to the cross. Tatawag ba ako ng iba? Walang nakabukas ng camera. Kiling-kiling na lang. Walang nakabukas ng camera eh. Ephesians 1:7 in New King James Version. In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sin according to the riches of His grace. Si Makoy. Ayan. Ephesians 1:7. In him we have redemption through his blood, the forgiveness of sins according to the riches of his grace. Si ano po? Si Deacon. Ephesians 1:7, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sin, and according to His riches of His grace. Si Ate Manji po. Ako ba yun? Memory verse. Ako ba yun, Deacon? Yes. Opo. Okay. Naman Ephesians ba, isang pala na ay pinatawad ng Kristo at tinapos ng banal na dugo. Yan, ang buhay ng Espiritu Santo. Yun. Ganun espiritunes. Ang dami espiritu nun ha. Espiritunes. Espiritu. Oo, kabalik. Sige. Ako na po last. Sige, ikaw. Colossians chapter 2, verse 13 and 14. When you were dead in transgressions and the uncircumcision of your flesh, He made you alive together with Him, having forgiven us all our transgressions, having cancelled out the certificate of debt consisting of the decrees against us, which was hostile to us, and He has taken it out of the way, having nailed it to the cross. Wow. Amen. Since lahat naman na po ay nakapag-share na kanilang memory verses, tawagin na po natin ang ating teacher for our Sunday school, Pastor Ochi. Good morning. And happy Sunday, everybody. Good morning. Good morning po. Yan. Para akala ko lang kausap eh. Morning. Okay, sa pagpapatuloy ng ating aralin, ay atin pong muling balik tanawan ang ating mga lesson last time.
So what happened last time when a sinner believes in the Lord Jesus Christ? Last Sunday lang baka ulitin niyo pa yung mga nakaraang buwan. Last Sunday, tiningnan natin yung nangyari. When a sinner believes in the Lord Jesus Christ, what happened to him? Become the sons of God. Tapos na The po tayo doon. right and children of God. Tapos na po tayo doon. Last Sunday. When a sinner believes in the Lord Jesus Christ, okay, ano nangyari? He was Forgiven. A believer is forgiven from sin. a believer is forgiven Forgiven for sins. from sins. No, hindi Ay, for from sins. sins pala. From sins. Okay. Sorry. So, naniniwala ba tayo sa kapatawaran ng kasalanan? Yes, Pastor. Okay. Yes, yes. So, Ephesians 1:7 is clear in that area. In Him we have redemption. Alam ba yung redemption? Sino rito ang suki ni Tambunting? Sino sa inyo ang suki ni ng mga sanglaan dyan? Cebuana, Palawan. Sino sa inyo suki dyan? Walang umo-omin. Minsan. Minsan. Paggipit lang, paggipit. Yan. Kapag kinuha mo na uli yung sinangla mo, ang tawag doon redemption. Yun. So, ganun ang nangyari sa atin. No? Nung nahulog tayo sa kasalanan, tayo ay naging alipin ni Satanas at ng kasalanan. Okay? Kaya ang ginawa ni Jesus Christ, sabi sa Ephesians 1:7, tinubos tayo. Saan tayo tinubos? Kasalanan. Walang sumasagot. Ayoko rin magsalita. Kasalanan. Saan tayo tinubos? For the blood of Jesus Christ. Saan tayo tinubos? Kasalanan. Kasalanan. Sa kasalanan. Kaya yung kasalanan, wala nang kapangyarihan yon kasi tinubos na yon ni Jesus Christ. Ano ang pinangtubos? Ayon doon sa Ephesians 1:7. Banal na dugo. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus o Christ. buhay ni Kristo. Jesucristo, ang kapatawaran ng lahat ng ating offenses. Pag uubo kayo, patayin niyo yung microphone. At ako rin, actually, nuubo rin ako eh. Okay? Now, yung kapatawaran ng lahat ng ating offenses, ay tinubos ng buhay ni Jesucristo. Kaya hindi po pwedeng meron kang kasalanan na hindi pa napapatawad. Or else, sinasabi mo na kulang ang buhay ni Jesucristo upang patawarin ang iyong kasalanan. Kaya ganyan kaganda yung verse na yan. Ganyan kaganda yung nangyari sa isang makasalanan na nanampalataya kay Jesucristo. Okay? Now, ano yung basis ng pagpapatawad na natanggap natin ang kapatawaran? Ano yung basis? According sa verse? Ano yung basihan na natanggap na natin yung kapatawaran? Ano yung basis? Ang linaw dun sa verse, Through the blood of Jesus. Blood of Jesus, yun yung means. Amen. Yung basis, ano yung basis na natanggap na nga natin yun, yung kapatawaran? Ay, hindi yata kayo makikinig. Napawalan sa atin. Ano nga yung basis na napawalan sala ka na? Ano po? Naging ano? Christ's blood.
Isip muna bago sumagot ha. Isip muna bago sumagot. According to the riches of His grace. According to the riches of His Ay, grace. Kaya, gaano ba kalaki yung kayamanan ng biyaya ng Panginoon? Gaano ba kalawak yon? Para hindi maabot ang lahat ng kasalanan mo. Mas malawak ba ang kasalanan kasi sa biyaya? Ano sabi ni Paul diyan? The more you sin, the more grace abounds. Hindi po pwedeng mas malawak ang kasalanan kaysa sa biyaya ng Diyos. Since ang basihan na natanggap na nga natin ang kapatawaran sa lahat ng ating kasalanan ay ang yaman ng biyaya ni Jesucristo o ng Diyos, ang lahat ng kasalanan ay natubos na. At natanggap mo na ang kabayaran ng kasalanan. So, maliwanag. Kaya walang mananampalataya na mahuhulog pa sa kamay ng Diyos. Walang makasalanan ang mahuhulog pa sa pag-ibig ng Diyos. Kapagkat ang lahat ng kasalanan, noon, ngayon, at sa susunod na panahon, ay tinubos na ng Panginoon alinsunod sa yaman ng kanyang biyaya. Naintindihan? Yun. Pwede na natin itong iwan. Mga kapatid. Pwede na nating iwan ito, lesson na to. Yes po. Okay. Sige. Now, let's move now. Sa sumunod na nangyari. Ang sumunod na mangyari nung ikaw o isang makasalanan ay nanampalataya kay Jesucristo, no? Ikaw ay binigyan ng buhay ng reconciliation with God. Given a life of reconciliation with God. Ano ibig sabihin ng reconciliation muna? Sige. Kayo naman na mag-research. What is the meaning of reconciliation? Deacon. Sige, si Deacon. Tawag yan si Deacon. Nagpapatawag lang yan. Hello, good morning. Naayos po yung relasyon? Naayos yung relasyon? Okay. Sino pa? May idea? pinagkasundo, Pastor. Pinagkasundo? Sino yung pinagkasundo? Si Jesus at yung makasala at tayong believer. Si Jesus tsaka yung believer? Pwede. Sino pa? Pinagkasundo lang ba? Kulang yung pinagkasundo eh. Reconciliation with God. Ano na? Next. Sige, Ate G. Ano sabi mo? Reconciliation. Ano, Pastor? Parang nakipagbalikan? Wow, nakipagbalikan. Pwede. Kasi nahiwalay no? Nahiwalay ang tao sa Diyos. Nakipagbalikan ngayon. Sino nakipagbalikan? Bali, yung Sino gumawa tao ng first move? sa Diyos. Sino gumawa ng first move? Bali, si Christ. Okay. Sige, ikaw naman, Sister Mary Ann. Ano naman yung reconciliation para sa'yo? Yun nga po, Pastor, yung Ano yun? Wala ka pang sinasabi. Wala ka pang sinasabi. na naging magkaibigan ulit. Tama ba? Naging Nagkasundo magkaibigan. ulit. Parang gano'n. Nagkasundo ulit. Relate na relate si Ate May Ana. Parang may pinagdadaanan gano'n naging magkaibigan ulit. Ano ba yun nire-reconcile? Bakit ba kailangan ng reconciliation? Yung Kasi kasalanan nasira. ko.
Bakit ba kailangan ng reconciliation sa buhay na ito? Ano ba yung nangyari? Bakit kailangan ng reconciliation? Para hindi po tayo manatili sa kasalanan. O tama 'yon, pero sagutin niyo muna yung tanong ko. Kailan ba kailangan yung reconciliation? Ano ba nangyayari? Bakit ginagawa yung reconciliation? Pagka tinanggap na po si Jesus Christ. Pwede. Sagutin niyo muna yung tanong ko. Ano ba yung nangyayari? Ba't kailangan gawin yung reconciliation? Ano ba meron? Pag meron pong hindi pinagkakasunduan or disagreement. Pag merong hindi pinagkakasunduan, pag merong disagreement, meron disagreement, ano nangyayari? Ha? Magkaaway. Yun, exacto! At tagal, inubos niyo yung oras ko. Kaya may reconciliation kasi may nag-aaway, may magkaaway. Kaya nga papagbatiin mo di ba? Kung di naman magkaaway yan, ano re-reconcile natin? Di ba? Naintindihan niyo? So, bakit naging kaaway ng Diyos ang tao? At kailangan magbati? Because of the disobedience to God, nagkaroon ng kasalanan. Because of disobedience, nagkaroon ng kasalanan. O ano nangyari nung nagkaroon ng kasalanan? So, kumpleto rin yun naman yung sagot niyo. Gone astray. Mami, sige nga, diretsahin mo nga yung sagot mo. Para kayo mga Bombay sumagot, hulugan. Tuloy yung sagot niyo. We are gone astray from the glory of God. We gone astray from the glory of God. Bakit nga? Why you gone astray? Pag-isahin niyo yung sinasabi niyong dalawa. Tama, kompleto na yan. Because of our disobedience to God, napawalay tayo sa Panginoon at lagi tayong kaaway ng Panginoon kasi hindi tayo sumunod sa Kanya. Tayo ba yung hindi sumunod? Yes, Pastor, nag-disobey kasi tayo sa Panginoon eh. Hindi tayo Tayo ba yung nag-disobey? Hindi kayo nakikinig sa Sunday school ni Ate Ira The natural man, the unbelievers. Hulugan na naman. The natural man. Ano yung natural man? The unbelievers. Ano yun? Buuin yung idea. Tayo ba yung sumunod? Tayo ba yung nag-disobey? Ha? Diba inherited yun? Inherited from whom? Asan ba si Teacher Ira? Teacher Ira, asan ba si Teacher Ira? Linawin mo nga yung tinuturo mo, Teacher Ira. Mukhang hindi malabo sa kanila. Asan ba si Teacher Ira? Paano nandyan? Wala pa sa bahay. Naloko na. No chat. Okay. Dahil sa kasalanan, mula kay Adan, na ipinasa sa atin, na namana natin, yung pagsuway ni Adan, no? Hindi tayo ang sumuway si Adan, minana natin yung kasalanan. Wala ka pa nun eh. Paano ka susuway? Nandun ka na ba nun? Now, this sin is inherited. Namana natin itong kasalanan, kaya tayo ay hiwalay sa Diyos. Now, dahil ang kasalanan, dahil napupuot ang Diyos sa kasalanan, kaaway tayo ng Diyos. Naniniwala ka ba? Welcome, Sir Mark. Nandiyan pala si Sir Mark Lee. Naniniwala ka ba, Sir Mark Lee, na kaaway tayo ng Diyos dahil sa kasalanan? Hindi po, Pastor. Hindi ka naniniwala. Bakit? Kasi anak tayo ng Diyos. I mean, before, we're talking about when we are still unbeliever.
Yung mga makasalanan. Ang lesson natin is about sinner and when they believe in Christ. Nung makasalanan pa tayo, naniniwala ka ba na kaaway tayo ng Diyos? Para sa akin po. Sige, sige. Kaya mo yan. Opo. Yan. Totoo yun. Sala, kahaway tayo ng Diyos kasi ang Diyos ay galit sa kasalanan. No? Tandaan niyo mabuti ito, ha. Ito palagi kasi niyo ito naririnig. I'm sure minsan nagamit niyo na rin tong phrase na to. God loves sinners, but He hates sin. Totoo ba yan? God loves sinner and He hates sin. Totoo ba yan? Ate G? Tama po, Pastor. Tama. Deacon, ikaw, Deacon. God loves sinner and He hates sin. But He hates sin. Mali po, Pastor. Mali naman si Deacon. No? Nagkukontra ka ni G. Brother Edward, how about you? God loves the sinner, but He hates sin. Mali din po. Mali. Ikaw, Ate Mean. God loves the sinner, but He hates sin. Tama po. Tama naman ito. Ikaw, Madet, kayong dalawa ni Kleng Kleng. Hindi kayo nagkakasundo, ah. Isang church tayo, iba-ibang pananaw nyo. Tama. Tama po. Tama rin, tama. Sino pa? Sino pa ba naan dyan? Para kunyari kasali din kayo, ha? Bargamento. Sino to si Bargamento? Christian? Christian Bargamento. Para sa iyo naman. Tama ba yung statement na God loves the sinner but He hates sin? Ate Shasha, ikaw. Ayaw sumagot ni Christian. Di yata kasali to. Tama po yun, Pastor. God Tama loves rin. the sinner, hates the sin. Okay. Bishera family. Sino ba tatawagin ka dyan sa Bishera? Sige, sabay-sabay na kayo. 1, 2, 3 na lang kayo. Tama po. Pakibuksan nga yung inyong camera, please. Makmak, Bishera, Bargamento. Nahiya ba kayo sa mga itsura nyo? You are fearfully and wonderfully made. Tandaan nyo yan. Hindi nyo kaya. Okay. Now, listen. Sa mga sumagot ng mali, bakit mali? Brother Edward. Para sa akin po, Pastor, kasi dun po sa verse ng John 3:16 na for God so loved the world, ang tinutukoy dun po, hindi po yung mga sinner, kundi po yung mga pinili na po ng Diyos na maging ligtas. Hindi na po sila sinner, kundi righteous na po. Okay. Okay, pwede. Ikaw, Deacon. Bakit mali sa'yo? Kasi po, Kasi gusto mo lang mali. po. Dahil tayo po yung nagkasala. Yes, galitan pa kayo sa kasalanan. Ba't tayo yung nagkasala eh? Galit ang Diyos sa nagkasalang tao. Okay, pwede. Natatanungin ko ulit kayo para sagutin yung ating tanong, ha? Sino ba ang ipapadala sa impyerno? Yung makasalanan o yung kasalanan? Kasalanan. Kasalanan po. Ano sa tingin? So, tama yung statement, mali? Tama. Tama po. Mali. Mali. hindi yung kasalanan ang idadadalain sa impyerno, kundi ang makasalanan. Kasalanan. Kaya kasi yan yung tinatawag na view ng Arminianism, which is very inconsistent. Tandaan niyo, ang mapupunta sa impyerno ay ang makasalanan, hindi ang kasalanan. Ano gagawin ng kasalanan sa impyerno? Yung kamatayan, kaparusahan ng kasalanan. Pero sino ang paparusahan? Yung kasalanan o yung nagkasala? Yan. There is the wrath of God for the sinners.
Kaya kinakailangan ng reconciliation. Parang si ano yan, parang si Brother Mark Lee, tsaka yung mga, tsaka ni Joma Season. Balang araw, babanggayin ni Brother Mark Lee yan si Joma Season. Bakit? Kasi, kailangan i-reconcile niya si Joma Season sa gobyerno dahil nagkasala si Joma Season sa gobyerno. Hindi yung mga kasalanan ni Joma Season ang uhusgahan ni ano. Ang uhusgahan, kundi yung tao, si Joma Season na gumawa ng kasalanan. Kilala niyo ba si Joma Season? Hindi po. Yes po. Tandaan niyo na, hindi niyo pakilala si Joma Season. Si Joma Season, ang naging dahilan bakit nagkaroon ng martial law sa Pilipinas. Yes po, Pastor. Po namin na Dahil si Joma Season ng Pilipinas. Martial law, kung hindi binagsak ang martial law, bakit tumakatigil lahat kayo? Mahina ba signal? Narinig niyo ba ako? naglalag po. Naglalags, Pastor. Naglalag ako? Yes Naglalag po. ako? Hanggang ngayon? Yes po. Putol-putol. Okay na. Okay na ba? Maliwanag na ako? Okay po. Ayan. Yes po, Pas. Doon tayo naputol. Medyo season. Medyo Joma Season. hindi namin kilala. Jose Marie. Kaya nga pinapakilala ko sa inyo para hindi kayo magmukhang mga inosente sa buhay. Yan. Nabanggit ko lang si Joma Season kasi yan ang ugat ng rebellion sa Pilipinas. Kaya binagsak ni President Ferdinand Marcos ang martial law dahil gustong gawing komunista ni Joma Season ang Pilipinas. Kung hindi ginawa ni Ferdinand Marcos yon, para na tayong Korea. Communist Party na tayo. Now, ngayon, kaya kinakailangan ng reconciliation sa Panginoon kasi ang isang makasalanan ay galit ang Diyos. Ang wrath ng Panginoon ang naghihintay sa isang makasalanan. Ang Panginoon is the God of love. Do you believe that? Sagot naman kayo. Do you believe that God is love? Tama po. Amen. Do you believe also that there is the wrath of God? Yes. Tama po. Very good. Kaya huwag kayo masyadong kampante na ang pinangahawakan niyo lang that God is the God of love. He is also the God of wrath. God who has wrath. Napupuot din ng Diyos. Kaya sabi ng Bible, He discipline whom He loves. Now, kinakailangan ng reconciliation kasi nalayo ang tao sa Diyos. Romans chapter 5 verse 10. We become enemies of God. Romans 5:10. Pakibasa sa unang makakakita. At dun sa hindi makakakita, kapatid, magpa-check up ka. Punta ka kay Doc M. Baka may problema ang iyong mata. Romans 5:10. Romans 5:10. For if while we were enemies, we were reconciled to God through the death of His Son, much more having be reconciled, we shall be saved by His life. Now, ang tanong, what was our relationship with God before we were reconciled with Him? According to the verse. We were What was Enemies. We were enemies. We were enemies. Bakit tayo enemies? Because of sin. God hates sin. Sin is the enemy of God.
For if while we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son. Paano tayo na-reconcile? Through the death of His Son. Yan, sa kamatayan. Sino yung anak ng Diyos? Jesus Christ. Si Kibuloy. Si Kibuloy. No, kaya dapat pinapatay natin si Kibuloy. No. Jesus Christ, the Son of God. We were reconciled to God by the death of His Son. Tandaan niya mabuti yan, ha? Kaya pag tinuro niya, dapat maliwanag. Kaya ka lang na-reconcile sa Panginoon ay dahil namatay ang kanyang anak, kamatayan ng kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. Okay? Much more now that we are reconciled, shall we be saved by His life. Dahil tayo na-reconcile sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesucristo, na tayo ay maliligtas sa buhay na ito. Ang linaw, di ba? Kaya yung kamatayan lang ni Kristo ang nagbati sa atin sa galit sa puot ng Diyos. Hindi ang ginagawa mong mabuti. Hindi ang self-righteousness mo, but it is the death of Christ. Not the death of Muhammad. No, kaya hindi tayo pwedeng maniwala doon. It is only the death of His Son, Jesus Christ, that we are reconciled. So, makinig kayo mabuti. Prior to salvation, unbelieving sinners were considered as enemies of God. Bago tayo naligtas, tayo ay itinalagang enemies of God. Oh. Now, Romans 5:11. Kasunod lang. Brother Edward so. Romans 5:11. Hindi lamang ito, nagagalak tayo at nagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat dahil sa Kanya ay tinanggap tayo ng Diyos na mga kaibigan niya. Okay, now, through whom we have received reconciliation? Sa pamamagitan nino? Tayo nagkaroon ng reconciliation? Jesus Christ po, ni Lord. Exactly. That is why Jesus is all we need. Jesus is your all in all. Because without the Lord Jesus Christ, there will be no reconciliation with God. No reconciliation with God. We're still enemies of God. Okay? Now, it is through Jesus Christ that a believer is reconciled to God. At walang ibang paraan. Okay. Balik tayo sa Romans 5:10. Makikita natin yan that we were reconciled to God by the death of His Son. Nakita nyo? Yan, it is by the death of Jesus that reconciliation to God is made possible for a believing sinner. The death of Christ. Kaya nga gusto ko yung may cross sa loob ng church eh. Alam niyo kung bakit? Kasi yun ay pagpapaalala kung gaano kadakila yung pag-ibig na yun ni Jesus Christ. Na dahil doon sa cross na yun, tuwing nakikita mo yung cross, ituro mo yun. Dahil sa'yo, na-reconcile ako sa Diyos. Kaya napakahalaga ng cross. At tuwing makikita niyo yan, mapapahiya ka sa Diyos. At tuwing gagawa ka ng kasalanan at makakita ka ng krus, maalala mo, salamat Diyos. Pinatawad mo ang aking kasalanan. Sapat yun eh, sapat. That is kaya tawag doon, precious blood of the Lamb. Precious blood of the Lord Jesus Christ. Okay, Colossians 1:20. Let's go to Colossians 1:20. Colossians 1:20, please. Colossians 1:20. At sa pamamagitan ni Kristo, ipagkakasundo sa Kanya ang lahat ng nilikha
sa langit at sa mundo. Ginawa niya ito sa pamagitan ng dugo ni Kristo sa cross. Okay, now Ephesians 2:18. Ephesians 2:18. Ephesians 2:18. For through him we both have our access in one spirit to the Father. Sino yung true him na binabanggit dyan, Ate Shasha? Personal pronoun him. Sino yan? Jesus po. Exactly. For through Jesus Christ, we both have access in one spirit to the Father. Okay? Isipin mo, may access ka na sa Holy Spirit, meron ka pang access sa Father. Bakit? It is because of the Lord Jesus Christ. So, you see again there the representation of the Trinity. Him, the Son, Spirit, the Holy Spirit, and Father, the God the Father. Okay? So, ano ibig sabihin yan? Now, by being reconciled to God, a believing sinner, yung makasalanan na nanampalataya na kay Jesucristo, is now at peace. So, ganito kayo, peace. Tandaan niyo to, ganito kayo, ganito. Yeah, is now at peace. Is now at peace with God. Ibig sabihin, no longer an enemy. No longer an enemy. And it's given access. Dahil hindi na siya enemy, hindi na siya kaaway, he was given the access to the Father. Sa pamamagitan nino, through the Holy Spirit. Kaya sabi diyan, both. No? Sabi dun sa binasa ni Shasha, through him, we both have. You have the access to the Holy Spirit, of course, kasi siya yung magiging access mo to the Father. Kaya every time you pray to the Holy Spirit. Then ask it in the name of Jesus. Naintindihan? No, hindi na tayo kaaway ng Diyos. Peace na, ganito kayo, peace. Yan, ganyan. Kaya boto nyo yung ganito, yung peace. May dalang ganito, boto nyo kasi peace yun. You have an access both to the Holy Spirit and to the Father. Sa pamamagitan nino, si Jesus Christ. Kaya kinakailangan idiin natin yun, si Jesus Christ. Kasi walang ibang naging daan. Walang ibang naging paraan. Kaya yung dating daan, hindi po pwede yun. Dating daan yun eh. Mali yun. Ang tamang daan ay si Jesucristo, hindi ang Ama. Okay? Kasi ang dating daan ang tinuturo, yung God the Father lang. No. The Lord Jesus Christ became the way to the Father. Hindi ka makakarating sa Ama kung hindi ka dadaan sa anak. Naintindihan? dahil yung anak ang naging daan para maging kabati tayo ng Ama. Naintindihan niyo na? Hoy, makinig kayo. Importante itong sinasabi ko. Huwag kayo magdadaldal dyan. Makinig kayo mabuti. That is the problem of the doctrine of oneness. Narinig niyo na yung oneness? Yung Father only. Yan, Iglesia ni Cristo, dating daan, mga oneness yan. Basta naniniwala na Father alone, tawag dyan oneness. Hindi po pwede. Kasi, kung didiretso ka sa Ama, hindi po pwede. Kaaway ka nga niya eh. Kaaway ka nga niya eh. Hindi po pwede. Kinakailangan reconcile muna, i-reconcile ka muna. Kasi hindi pa kayo bate. Naintindihan nyo? Bakit hindi kayo bate? Kasi makasalanan ka. Galit ang Diyos sa kasalanan. At galit ang Diyos sa makasalanan. Okay? Naintindihan? O, parang wala nakakaintindi. Wala nasagot. Yes, Pastor. Intindihan po. Kaya kailangan mong dumaan sa anak.
Naintindihan nyo na? Kaya sabi ni Jesus Christ in John 14:6, Ate Banji, memorize mo yan. Ano sabi ni Jesus Christ sa John 14:6? And Jesus said, I am... Wala kang I microphone, am Ate the way, Banji. the truth, and the life. No one I comes am the way, the the truth, and the life. and the life. No one Sino? comes to the Father but No one comes to the Father to the Father but except through me. through me. Ituro niyo yun sa tao. Hindi kayo makakarating sa Ama, hindi kayo makakarating sa langit kung hindi kay Hesus Kristo. Kaya kinakailangan mo makipag-isa kay Hesus Kristo. Kinakailangan mo manampalataya kay Hesus Kristo. Naintindihan, mabuti mga kapatid. Kaya hindi tayo pwedeng maniwala sa oneness. Mali yun. Hindi ka makakarating sa langit pag dumiretsa ka sa Ama. Sabi nila, sino ba yung mas mataas ang katungkulan? Yung Ama o yung anak? Sino ba mas mataas? Yung Ama o yung anak? Ate Mary Ann, sino ang mataas? Yung Ama o yung anak? Yung ano po, sa ngayon, yung anak. Mali. Walang mataas sa Ama at sa anak. Isa lang yun eh. Paano may tataas doon? They're equal. Ay naku, napakatagal lang hindi pa maintindihan. I and my Father are one. Paano may tataas doon? Pero sa pamamaraan ng kaligtasan, meron silang kanya-kanyang bahagi. May kanya-kanya silang responsibilidad. Sino mas mataas? Yung anak, yung Holy Spirit. Marian. Pareho lang po. Ngayon, parehas na. Very good. Walang mataas doon. Iba-iba lang yung function. Kaya hindi ka pwedeng hindi makipag-cooperate doon sa kanilang pamamaraan. Kung gusto mo maligtas, yung anak ang daan. Kasi yung pananampalataya ng anak ang nagpakompleto ng biyaya ng Diyos. Ano yung pananampalataya ni Jesus Christ doon? Di nyo alam yung faith ni Jesus Christ? Go to Ephesians chapter 2. Ay nako, tayo pala eh. Ephesians chapter 2. Go to verse 8 and 9. Sino na nandun? Wala na tayong oras. Bilis-bilisan nyo naman. Sasha, makibasa. For by grace are you saved. Ephesians 2:8. Ephesians 2:8, for by grace you have been saved through faith. Okay, through faith. Kaninang faith yan? Faith mo ba yan? That not of yourselves, it is the gift from God. Kaninang faith yan? If that is not of yourself, kaninong faith yan? Panginoon pa. Panginoong ano? Jesus Christ. Okay, go to Romans chapter 3 verse 20. Sino may gamit na King James Version? Kaya wala kang part sa salvation. It's not even your faith. Not of your own nga eh. Naintindihan niyo ba yan? Basa. Romans 3:23. For all have sinned. 3:20. Romans 3:20. 3:20, Para therefore, maintindihan mo yung 23, punta ka sa 20. Sige pa. Romans 3:20,
Therefore, by the deeds of the law, there shall no flesh be justified in his sight, for by the law is the knowledge of sin. 21. But now the righteousness of God without the King law. James Version ba yan? Apo, Romans 3:20? apo. Okay, basa. Therefore, by the deeds of the law, there shall no flesh be justified in his sight, for by the law In his sight. Oh, is isi tama, tama. the knowledge of sin. Okay, now go to Galatians 2:16. Galatians 2:16. Take note of that. Galatians 2:16. King James Version. King James Version. Basa, King James. Sino may King James? Galatians 2:16. Oh. Knowing that a man is not justified by the works of the law, Oh, but diba? Nakita niya, binasa mo na sa Christ, 3:10. even we have believed in Jesus Christ, that we might be justified by the faith of Christ and not by the works of the law. For the works of the law shall no flesh be justified. Oh, kaninong faith daw yan? Para mapawalang sala ka. Jesus Christ. It is the faith of Jesus Christ. Jesus Christ. Kasi sa ibang translation, nagka-problema yan. Faith in Jesus Christ nakalagay. But now, ang pinakatama dyan from original is the faith of Jesus Christ. Grace nga yun eh. Paano ka mananampalataya kung wala pa sa iyo yung pananampalataya? Kaya dun sa Ephesians 2:8, this is the faith of the Lord Jesus Christ. Sabi doon, that is the idea of and not of yourselves. Oh, kaya kapatid, kinakailangan natin si Jesucristo. Naunawaan na? Okay. At yan magwawakas ang ating aralin dahil wala na tayong oras. No, any question? So that is your memory verse. Romans 5:10 and Romans 5:11 and Colossians 1:20. Okay, any question? May gusto ba kayong linawin? Sino sa inyo ang mga ang naging Christian sa Visayas area or Mindanao? Michelle, ikaw, saan ka naging tao? Probinsya po. Saan nga? Alam ko sa probinsya. Iloilo. Ano yan? Visayas, Mindanao? Visayas. Sa Visayas, yung mga Baptist dyan, mga Christian dyan, yan ang malaking problema. Pinagtatalo-talunan nila yan. Kasi naniniwala sila na faith muna bago election. No, that is wrong. Paano ka magkakaroon ng faith kung hindi ka ini-elect? Dahil yung faith dyan na ginamit sa Ephesians, that is the faith of the Lord Jesus Christ, not even your faith. Kaya sabi dun sa sumunod na verse, and not of yourself. Eh kung hindi sa sarili mo, kaninong faith yon? Jesus Christ. Exactly. Eh si Jesus Christ pinag-uusapan dyan eh. In Him we have redemption through His blood. Balik ka dun sa verse 1:7. Siya ang pinag-uusapan dyan hanggang chapter 2. Kaya wala kang part sa salvation talaga. And even that faith, you receive the grace through faith. And that is the faith of Jesus Christ. Ano yung faith niya? Yung faith niya hanggang sa cross ng kamatayan. Kasi kung hindi tinapos ni Jesus Christ yun, hindi siya nanampalataya doon sa plano ng Ama, hindi mangyayari yan.
Kasi in the flesh siya eh. Eh sabi dyan, yung law daw cannot justify the sin. Sabi dun sa Romans 3:20, binasa ni Shasha. Kaya nalulungkot ako dahil ang daming hindi umaattend ng Sunday school. Di tuloy natututo. Sayang yung mga pagkakataon na natututo tayo. Not of yourself. Sabi ng verse eh. Kaya hindi ka mare-reconcile sa Panginoon, sa Ama, kung hindi ka mananampalataya kay Jesucristo. Wala kang chance na makarating sa langit without the Lord Jesus Christ. Amen? Any question? Tapos na po tayo. Or any clarification? Sa Bible ko malipas. Ano yan? Ano yan? Ano, sa Galatians 15. Galatians, ano? Sabi, yet we know that a person is not justified by works of the law, but through faith in Jesus Christ. Mali yun. Yes, that is a wrong use of ano. Ang tama sa original is of. Kaya pagdating sa text na yan, you use the King James Version kasi tama sila dyan. Sa King James of ang ginamit. King James pa yun sa'yo? Apa. Yan ang tama sa original Greek. Kaya kailangan talaga pupunta ka sa original. Kasi original nga yun eh, yun ang basihan mo. Minsan kasi yung mga translator ng Bible, minsan may mga theological biases na tinatawag. Para mag-fit yung kanilang theology, ay ginagalaw nila yung Word of God. Oh, any question? Maghanap pa kayo ng translation na tama dyan sa Galatians. Marami kayong makikita niyan. Nakita nyo na, isang word lang, di ba? Nagkakatalo-talo na sa doctrine. Nababago ang doktrina. Sa isang salita lang. Ganun katalino yung Diablo. So, tama? A believer is given a life of reconciliation with God. Kaya tayo, bati na tayo ng Diyos. We are no longer enemies of God. Kaya kapag dumarating yung times na kino-question mo yung Panginoon na parang galit lagi sa'yo, di totoo yun. You're already reconciled with God. Kaya kung ano yung ikabubuti mo, yun palagi ang gusto niya sa'yo. Kasi nga, peace na kayo ng Panginoon eh. Kaya may darating ang pagkakataon sa pananaw natin, hindi maganda yung ginagawa ng Diyos sa atin. But we just trust the working of God. Lahat ng ginagawa ng Panginoon ay mabuti para sa atin. Dahil nga, we are at peace with God. Hindi tayo kaaway ng Diyos para pasakitan. Hindi tayo kaaway ng Diyos para palaging pinaparusahan. Nangyayari ang mga bagay-bagay na yan dahil peace tayo ng Panginoon. We are not at war with God. We are at war with ourselves and with our enemy, the devil. Kaya pagka hindi natin nagugustuhan yung nangyayari sa buhay natin, teka, ano ba ang nangyayari? Baka may problema ka sa iyong sarili o ikaw ay ginugulo ng iyong kaaway. But hindi sa Panginoon. Hindi o pwedeng maging masama at maging pangit ang pamamaraan ng Panginoon. Huwag mong pag-isipan ng masama ang Diyos dahil you are already at peace with God. Beginning at your salvation and to your sanctification and now to your the practical application of all His promises.
Simula, ulitin ko ulit. Starting from your salvation to the process of your sanctification, up to the practical application of the word, of the truth. He is good. Kaya sinasabi natin that God is good all the time. Hindi mo lang siguro naiintindihan, hindi lang natin na. We are already at peace with God. Eh bakit? Ang pinahihirapan lang yung kaaway. Hindi yung kabate. Tama? Ikaw ba, Shasha, pinahihirapan mo yung mga friends mo, yung mga kaibigan mo? Of course, hindi. Yung mga mahal mo sa buhay, pinahihirapan mo ba yan? Of course, hindi. Ang ginagawa mo, ang intention mo, palaging mabuti para sa kanila. Kaya isipin mo palagi ganun ang Panginoon. Because we receive reconciliation from God, beginning from our salvation to the process of our sanctification, and now the practical application of His Word. Kaya habang natututo tayo sa salita ng Diyos, lalo lang natin na-appreciate kung paano gumagawa ang Panginoon sa atin. Okay? So that's all for today. Wala na tayong oras. Wala na bang magtatanong? Wala naman tanong? Parang walang gusto magtanong talaga. O siya, sige, kung walang tanong, remember your memory verse. Tomorrow and the next Sunday, we will start with the sharing, not your memory verse. I mean, your memory verse with the lesson learned from this topic. Reconciliation with God. Okay. Sige. Maraming salamat at magandang umaga sa inyong lahat. So, hilingin natin si Brother Mark Allen to please close us in the word of prayer. Let's pray. Lord Heavenly Father, thank you for this Sunday school na natapos, Lord God. Lord, as we continue our worship service today, Lord God, gabayan niyo po kami, pangunahan niyo po kami sa aming gawain ngayong umaga na to, and kayo po ang mag-guide sa amin, i-cleanse niyo po ang aming puso at isipan, Lord God, upang makapokus kami sa inyong worship service, Lord. Ito po ang pinapanalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you and happy prayer Sunday, everybody. Let us worship the Lord with the truthfulness of our hearts, and let us pray with humble spirit today.